Okay, pag-usapan natin ngayon ng isang, napaka-critical na tanong. Paano ba talaga nating protektaan ang lahat ng data sa loob ng Microsoft 365? Kasi sa panahon na yon, di ba, digital na lahat, nagkalat ang impormasyon, kaya yung data protection hindi na yung choice, kailangan na talaga. So, tara, simulan na natin. So, ito yung magiging journey natin for today. Uumpisahan natin sa mga challenges, yung mga problema sa modern data governance, tapos titingnan natin yung Microsoft Purview bilang solusyon. At syempre, hihimayin natin yung mga specifics. Paano ba hinahandle yung insider risks, DLP, compliance, pati na rin yung security sa SharePoint at sa Copilot? Alright, so the modern data governance challenge. Ang hirap, di ba? Kasi yung workplace natin ngayon, sobrang komplikado na. Meron tayong hybrid work, lahat nasa cloud, tapos nandyan pa yung AI. Ang resulta, yung data natin mas madaling kumalat at syempre mas nasa panganib kesa dati. At alam nyo, hindi lang ito basta hula-hula, ito mismo yung sinasabi ng datos. Tingnan nyo to, 80%, imagine that, 80% ng mga leaders sobrang nag-aalala sa data oversharing at leaks, lalo na dahil sa AI. At ito pa, yung mas mataas, 84%. Sinasabi nila, kailangan talaga nila ng mas tiwala sila sa kung paano minamanage yung data na pumapasok sa AI. So malinaw na malinaw, may malaking pangangailangan para sa mas mahigpit na kontrol. Ulitin natin yung numerong yan kasi sobrang importante. 84%. Ganyan karami yung mga business leaders na nagsasabing kailangan nila ng, mas mataas na kumpiyansa sa kung paano nila pinapamahalaan at nadidiscover yung data na ginagawa sa mga AI apps. Ito na yung malinaw na sign na kailangan talaga ng mas magandang solusyon. So, dito na ngayon papasok yung sagot sa mga problema na yan. Ipapakilala natin ang Microsoft Purview. Ito yung unified solution para sa mga modern data challenges na pinag-usapan natin. So, ano nga ba talaga ang Microsoft Purview? Well, in simple terms, isa siyang unified platform. Ibig sabihin, nasa iisang lugar lang ang lahat ng kailangan mo. Nandiyan na yung para sa compliance, para sa data protection, at para sa insider risk. Lahat yan across your entire Microsoft 365 ecosystem. At ang resulta, syempre, mas malinaw yung visibility mo at mas mahigpit yung control mo sa data ng buong organization. Okay, yung buong Microsoft Purview nakatayo yan sa tatlong pangunahing pillars o haligi. Kung titingnan niyo yung diagram sa taas, nandyan yung data security. Ito yung para sa mga cybersecurity teams natin. Sa gitna naman yung data governance para sa mga taong direktang humahawak ng data. At sa ilalim yung risk and compliance. Ito naman para sa legal at compliance teams. So yung ganda dito, pinagsasama-sama niya lahat para sa isang kumpletong proteksyon. Ngayon, ito yung pinaka-importante, yung pundasyon ng lahat, data classification. Sinasabi nga, it's a non-negotiable foundation. Bakit? Simple lang. Kasi paano mo po protektahan ng isang bagay kung hindi mo alam kung ano yon, di ba? Kung hindi mo alam kung anong data ang sensitive, paano mo i-secure? So, lahat ng features ng Purview, isipin mo, DLP, e-discovery, kahit pa yung security ng Copilot, lahat yan nakadepende sa tamang-tamang data classification. Okay, so ngayong malinaw na sa atin yung pundasyon, punta naman tayo sa actual implementation. Umpisahan natin sa isang napaka-critical na challenge, yung pamamahala sa mga panganib o risks na galing mismo sa loob ng organization. So paano ba natin malalaman kung may panganib na? Well, yung Purview naghahanap yan ng mga tinatawag na risk signals across M365. For example, binabantayan nito yung posibleng pagtatangka na maglabas ng data yung tinatawag na data exfiltration. Sinecheck din ito kung may mga policy violations na ginagawa si Copilot at isa sa pinaka-importante, nag-a-alert ito kapag may biglaang pagdami ng access sa mga sensitive data. Ito yung mga early warning signs, di ba? Kailangan nating bantayan. Dito na ngayon pumapasok yung insider risk management. Anong kaya niyang gawin? Well, kaya niyang ma-detect yung mga mass file downloads, yung bigla ang pag-download ng daan-daan files. For example, fina-flag din niya yung data na sinishare sa personal email like sa Gmail. Natutukoy din nito yung mga, abnormal na behavior tulad ng pag-access ng files ng hating gabi o kaya galing sa ibang bansa na hindi naman dapat. At para sa akin, ito yung pinaka-powerful dito, yung HR integrations. Pwede kang ma-alert kung may empleyado malapit ng mag-resign, which is a critical risk point.
At ito, napakagandang example kung paano gumagana yung adaptive protection. Tingnan nyo, depende sa risk level ng user, pwedeng elevated, moderate, or minor, otomatikong nag-a-apply yung purview ng tamang DLP policy. For example, kung elevated yung risk, baka i-block na agad yung action. Kung moderate lang, siguro i-block pero pwedeng i-override. At kung minor lang, bibigyan lang siya ng isang policy tip. So yung protection, hindi siya one-size-fits-all. It's dynamic, it's smart. So let's talk more about data loss prevention or DLP. Una, yung mga DLP policies na bibigayan sa atin ng specific actions. Pwede nating i-block na may override o magbigay lang ng policy tips. Pangalawa, at ito mahalaga, meron siyang device-level enforcement through Defender for Endpoint. Ibig sabihin, protektado ka kahit sa mga action sa mismong device, tulad ng pag-copy sa isang USB drive. Pangatlo, yung mga alerts na lumalabas, pwedeng mag-trigger yan ng automated or manual investigation para masuli agad. Next up, communication compliance. Ito naman, ginagamit niya yung mga advanced na pattern-based at machine learning classifiers para ma-detect yung mga policy violations sa loob ng mga communication tools natin tulad ng Teams at Outlook. Tapos, meron siyang sariling reviewer dashboard para madaling i-review lahat. At ito pa, pwede kang gumawa ng mga custom policies na para mismo sa industry nyo, like FINRA para sa finance o HIPAA para sa healthcare. Very powerful to. At kung kailangan mo nang mag-imbestiga, dito mo gagamitin yung Activity Explorer. Isipin mo na lang to bilang iyong forensic tool. Isa siyang centralized dashboard kung saan makikita mo lahat ng activity, yung mga labels, yung sharing, yung mga DLP matches, lahat. Sobrang powerful din ng filtering nito. Pwedeng i-filter by user, by policy, by date, o kahit by file type. At yung best part, may drill-down capabilities ito para makita mo yung buong sequence ng events sa isang timeline. Sobrang useful. Okay, so let's shift gears a bit. Pag-usapan naman natin yung mas malawak na scope ng compliance. Paano ba natin masisiguro na sumusunod tayo sa lahat ng regulations, lalo na't kasama na sa usapan ang AI? Well, dito na pumapasok ang compliance manager. Isipin mo to na parang isang risk assessment engine. Ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng mga assessments na base sa mga regulations, tulad ng GDPR o HIPAA. Tapos, pinaghihiwalay niya yung mga controls na sagot ng Microsoft at yung sagot mo as the customer. Mula doon, magre-recommend siya ng mga improvement actions para matulungan kang isara yung mga compliance gaps. At para matrack mo lahat, bibigyan ka niya ng isang compliance score, so nasusukat mo yung progress mo. Ngayon, para naman mahanap kung nasaan yung sensitive data mo, mayroon tayong Data Explorer. Ito yung parang mapa mo sa lahat ng data mo, ipapakita niya sa'yo kung saan nakatago yung mga sensitive info at pwede mo siyang i-filter by location, by label, or by content type. Pero dahil may AI na ngayon, may bago tayong kailangang i-track, yung AI-generated content. At dyan papasok yung Data Security Posture Management for AI or DSPM for AI. Ito yung nagbibigay sa atin ng visibility sa mga content na gawa ng AI. Alright, let's tackle a very, very common problem, lalo na sa mga collaboration platforms tulad ng SharePoint. Pag-usapan natin yung oversharing. So ano ba yung oversharing? Simple lang. Ito yung pagbibigay mo ng mas malawak na access sa isang content kaysa sa dapat. Yung mga classic examples, di ba? Yung pag-share sa everyone sa buong kumpanya o yung pagbibigay ng edit access kahit view lang naman talaga ang kailaman. At alam nyo, ito yung isa sa pinaka-common na source ng mga data leak. At napakalinaw ng example na ito kung paano natin dapat i-prioritize ang risk. Tingnan nyo, pinagsasama-sama natin yung mga factors. Halimbawa, may isang site na may mga documents na may credit card numbers. Tapos yung access nakaset sa everyone in the organization. At on top of that, may 575 unique users na nag-a-access nito last week lang. Anong resulta? Well, yan ay isang napaka-high risk na situation na kailangan nating unahin at ayusin agad. So, paano natin aayusin yan? May dalawang phase. Step 1, prepare. Ito yung pag-aayos ng mga existing risks. So, i-restrict natin yung access, susundin natin yung mga suggestions, at pipigilan natin si Copilot na iproseso yung mga sobrang sensitive na files. Kapag malinis na, kapag okay na, doon na tayo sa step 2, operate. Ito na yung maintenance.
Dito natin imo-monitor yung mga bagong risks, gagamit tayo ng DLP para mas secure yung data, at i-improve natin yung Copilot responses by archiving. Para naman sa mas advanced na governance, may mga tools pa tayong pwedeng gamitin. Una, yung Data Access Governance or DAG reports. Ito yung tutulong sa atin na mahanap yung mga high-risk na sites. Pangalawa, yung SharePoint Advanced Management or SAM. Ito ay isang paid add-on pero binibigyan ka niya ng mas, granular na control. Pwede kang mag-set ng restricted site access, magkaroon ng alerts para sa mga stale sites, at mag-enforce ng periodic site access reviews. Okay, punta na tayo sa topic na alam kong nasa isip ng marami sa inyo. Copilot? Paano ba natin sisiguraduhin na ligtas gamitin ng isang napaka-powerful na AI tool tulad nito? Alright, linawin natin to once and for all, yung pinakamalaking myth tungkol sa Copilot, na kaya na yang i-bypass ang security at makita ang lahat ng data. Well, that is absolutely not true. Ang katotohanan, minamana lang ng Copilot ang lahat ng existing user permissions at security policies na naset mo na. In short, kung ano yung access mo bilang user, yun lang din ang access ni Copilot. Period. Ulitin ko to kasi ito ang dapat niyong tandaan. Copilot is only allowed to see what the user is already allowed to see. Yan yung pinaka-core security principle ng Copilot. Walang magic, walang shortcut. Kung ano man yung security na in-apply mo sa user, yun at yung lang din ang susundin niya. So, paano to nangyayari? Paano niya to ginagawa? Well, ang sagot ay Microsoft Graph. Para mas madaling maintindihan, isipin niyo yung Microsoft Graph bilang isang security guard para sa buong M365. Siya yung nag-iisa, centralized at secure na daanan ng data. Ito lang yung paraan para maka-access si Copilot ng data. At dito rin sa Graph, ini-enforce lahat ng access control policies. At ito yung mga totoong example kung paano yan gumagana sa practice. Nirerespeto ni Copilot yung shared file behavior, pati yung mga link expirations. Sine-enforce din niya yung mga purview sensitivity labels at DLP policies. Nag-i-integrate din siya sa Microsoft Defender for cloud apps. At higit sa lahat, sumusunod siya sa mga conditional access policies mo. So in short, lahat ng security na sinatap mo, nandyan na, susundin lang ni Copilot. Bukod pa sa security, meron ding mga built-in na safety guardrails si Copilot based sa Responsible AI framework ng Microsoft. Halimbawa, data minimization. Kinukuha niya lang yung data na kailangan, hindi lahat. Transparency. Pinapakita niya sa'yo yung mga source links para ma-verify mo yung sagot niya. Meron din siyang content filtering para i-block yung mga harmful na content. At syempre, auditability. Lahat ng interactions ay nakalag para pwedeng i-review later. At itong diagram na ito, it summarizes everything perfectly. Yung pagsasama ng Microsoft 365 Copilot at Microsoft Purview, yan yung nagbibigay sa atin ng kompletong solusyon. Pinagsasama niya yung secure at govern. Secure dahil nirerespeto niya yung existing permissions at pinoprotektahan tayo laban sa data loss. At govern dahil sinusuportahan niya yung ating mga lifecycle policies at tinutulungan tayong ma-detect yung mga non-compliant na paggamit. Okay, so para sa ating summary, balikan natin yung mga pinakamahalagang takeaways para sa pagprotekta ng ating M365 data. So ano yung mga dapat nating tandaan? Una, kailangan natin ng isang unified governance solution tulad ng Microsoft Purview para sa modern data risks. Pangalawa, laging tandaan, data classification ang pinakaunang step, yan ang foundation. Pangatlo, kailangan nating maging proactive sa pag-manage ng insider risk, DLP, at oversharing gamit ang mga specific Purview tools. At pang-apat, at ito siguro ang pinaka-importante, tandaan ninyo, a well-governed M365 environment is a secure Copilot environment. Kaya ngayon, iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Ngayong alam nyo na ang mga tools na ito, ano kaya sa mga data risks sa organisasyon nyo ang una nyong aatupagin? Sana marami kayong napulot sa ating session ngayon. Para sa mas marami pang ganitong kaalaman, follow DX Labs for more.